Rewind na tayo ng 9 to 10 volts to target ko dito eh. Okay, dito lang tayo na side oh. Hindi natin tinanggal yung plastic. Yung mylar plastic na to, hindi na. Pinatungan na lang natin. Tapos mamaya, ito gawin natin pambalot to. Electrical tape. Okay? Mga 2 ikot, 3 ikot lang naman yan. Ngayon, kung ilang turns ito, parang mga nasa 18 to 19 turns itong pinaikot ko eh. Equivalent niyan ay Concert King na C-1000 1000 amplifier ulit. Bali pang ilang ko na ito, yung 5 nakaraan isa lang yung mayari, pang 6 yung taga North Fairview natin, and then pang 7 itong taga Cubao natin to, taga Cubao. Shoutout sa mayari nito, and then maraming salamat at pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Baka isipin nyo ito pa rin yung content natin nakaraan, hindi ito. Yan yung isa oh, ayan yung isa oh, diba? Oh, ito rin ulit yung babanata natin. Ganun lang din yung gagawin natin dito sa deal natin sa isa. Kaso hindi ko alam kung alin yung may kwan dito, nagkapalit dito. Kung ito ba yung taga North ko or taga North Fairview or taga Cubao ko. Okay, bahala na. Same lang din naman ang problema nito. Same lang din silang bago. Ayun, naka-plug in yan doon ha. Naka-plug in doon. Tingnan natin kung anong issue nito. Oh, may power naman to ha. Hindi nagre-relay. Baka walang audio to pag ganito, kasi nasira na yung diode nya. Malamang wala to. Ganun lang din naman. Hindi na natin lagyan ng kwanto. Okay, try na nga natin. Try natin ha. Lagyan natin ng speaker. Okay, para mas makita natin ha. And then may idea kayo kung may audio siya or wala talaga. Okay, lang ha. Okay, lagyan natin ng audio. So ayun, kabit natin sa may cellphone natin. Okay, full volume natin yan. Puno natin ulit. Gitna. Okay, nag-relay na siya. Oh, meron audio ah. May audio. Sabi niya nung nabili niya, nagamit pa niya tapos bigla daw minto. Okay, ganun din naman ang proseso na gagawin natin dito. Katulad din sa isa, patibayan natin. In the same time, makapagbigay idea ulit tayo, di ba? Ilayo na lang natin ng konti yung pagitan ng video natin. Patibayan natin to kasi ang kasunod diyan, kahit gumagana to, bibigay yung kapasitor dito. Lulubo tong kapasitor. Ngayon, lulubo yan, masusunog yung diode. Okay, tapos masisira yung regulator. Ngayon, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng 9 to 10 volts na AC, tapos i-inject natin sa may regulator ng 5 volts. Kumaga, ihiwalay natin yung supply ng 5 volts against doon sa may 7812. Okay, ihiwalay natin kasi yung 5 volts na ito, regulator, dito rin siya kumuha sa may 7812. Kaya kawawa yung diode na yan, no? Kawawa yung 2 ampere na diode. Bibigay siya, and then pati yung capacitor is lulubo. Okay, kaya gagawin natin, separate natin para kahit papano mas tumibay siya ng konti. Okay, ito same lang din ang procedure ang gagawin natin sa previous vlog natin. Rewind muna tayo bago pumunta dito. Okay, nag-rewind na tayo ng 9 to 10 volts to target ko dito eh. Okay, dito lang tayo na side oh. Hindi natin tinanggal yung plastic. Yung mylar plastic na to, hindi na. Pinatungan na lang natin. Tapos mamaya, ito gawin natin pambalot to. Electrical tape. Okay, mga 2 ikot, 3 ikot lang naman yan. Ngayon, kung ilang turns ito, parang mga nasa 18 to 19 turns itong pinaikot ko eh. Equivalent niyan ay 2 turns equals to 1 volt, di ba? 18 divided by 2, 9 volts ang labas niya. Tama, bali 2 turns per volt. Okay, ngayon pwedeng itong i-0 mo, pwedeng ito kasi easy pa naman to eh. Tapos naka split type lang, 0, 9 volts or 0, 10 volts. Okay, nilagyan natin ng tester to. Tapos itong isa, tester ni paring Ray, yung wheeler. Ngayon, switch on natin, tingnan natin kung ilang voltahe niya. Ayan, mga nasa 10 volts no? Kulang 10 volts oh. Ayan, kulang 10 volts siya.
Tapos yung wire gauge na ginamit ko parang nasa 22, 23 lang to. Manipis lang to, oh. Sakto lang yan para sa may mga 2 ampere. Mga 2 ampere ang labas nito. Manipis lang yan. Okay. 18 to 19 turns. Yan magiging labas niya. Kulang-kulang 10 volts. Okay, sabihin na lang natin 10 volts na, round up mo. Ngayon, balutin natin. Abangan ko ng wire ito. Tapos balutin natin ng tape. Binalik ko na yung power supply natin or transformer natin. Wala, para wala lang naman nangyari, oh. Kasi kulay itim naman yung lagay natin, oh. Hindi malata siya. Ito yung iabang natin na supply. Ayan. Ngayon, binaklas ko na rin yung board para mas mabilis yung video natin. Bali, wala tayong papalitan dito. Wala tayong papalitan capacitor. Wala tayong papalitan na diode. Wala tayong papalitan na regulator. Kasi buo naman siya, working naman siya. Gagawin lang natin is ito, tatanggalin natin itong 47 ohms dito, yung dropping resistor. And then ito, angat pala natin lahat to. At na regulator nito, tanggalin natin to kasi lalagyan natin ng thermal paste ito. Walang thermal paste yan, ito, yan, thermal paste. Lagyan natin yan para iwas init. Okay, tapos mag-inject tayo ng pyesa or parts na i-inject natin or idadagdag natin. Okay, binaklas ko na sana yung mga regulator ito kasi wala man lang kahit kanya, no, ka-thermal paste to. Malinis na malinis. Binalik lang, wala man lang ka-thermal paste. Dapat may thermal paste man lang. Okay, wala, oh. Ngayon, lagyan natin mamaya yan. Tapos ito, pasadaan muna natin dito. Okay, ito yung dinagdag natin, ha. Itong capacitor na to, nilagay ko dito, wala akong mahanap na 16 eh. 25 yung nilagay ko, eh. Okay lang naman yan, di baling tumaas, wag lang bumaba. 25 na 1,000. Tapos itong isang diode, tapos isa dito. Bali dalawang diode ang nilagdag natin na 4 ampere ito, eh. 4 ampere na diode to. Galing to sa my board ng TV. Okay, tapos ito yung diagram nya. Pagpasensyahan nyo na ako, hindi ako ganun kagaling mag drawing, eh. Okay. ito yung dalawang diode. Halimbawa yung dalawang diode natin, ito. Yan, yung isa niyan, dito yung itim nya or guhit nya. Okay, ayan. Tapos yung isa naman dito sa taas. Ito yung linya na to is AC. Ito yung galing sa may transformer yung dinagdag natin. 0, sabi natin 0, 10 volts or kaya ito 0, 10 volts. Kahit baliktaran yan, okay lang naman kasi AC pa lang, eh. Ngayon, itong may guhit na to, papunta yan sa may positive ng capacitor yung dinagdag natin. Okay, positive. Tapos yung negative, yan, papunta yan dito sa may negative side ng capacitor dinagdag natin or common ground. Diretso yan. Tapos halimbawa ito yung regulator natin na 12 volts. Yung isang paa na to ay in yan. Diyan papasok yung 10 volts natin. O magiging 12 na yan. Sabihin natin 12. Pag na-regulate na, papasok diyan. Tapos yung gitna niyan is ground. Kaya magkakasama lahat ng ground. Okay? Tapos yung isa na to out. Yan. Out yan. Papunta na yan dun sa may module natin sa harap. Okay, ito na yung magiging 5 volts na ito. Okay, 5 volts. Tapos ito is ground. Lahat ng ground is magkakasama. Ngayon, ito siya. Balik tayo rito. Okay, tinanggal natin yung itong 47, no? Yan, 47 ito. 47 ohms. Ang galing yan dito sa may 12 volts. Ito siya, oh. Ito siya. Yan, itong linya na to 12 volts to, eh. Itong paa ng resistor na binunot natin, kung susundan mo yan dito 12 yan, papunta dito yan, out, yan, 12 volts. Tapos papasok siya dito sa resistor na tinanggal natin, magdadrop. Tapos papunta rin dito sa may in ng regulator natin na 5 volts. Kaya napipersa yung regulator dito. Tapos yung diode kasi sobrang init dahil pati yung 5 volts is binubuhat niya. Ngayon tinanggal natin to, tinanggal natin yung 47 ohms. Tapos nagbutas tayo ng panibago. Yan, dyan na-inject yung diode natin, isa. Tapos magiging positive ito. Okay, yung isang butas na to, dito yung positive ng capacitor natin. Ito siya, oh. Ito siya, ayan, capacitor. Tapos siyempre in na to, eh. In na yan. Ayan, in na. Hindi na tayo gagamit ng dropping resistor. Bahala na yung regulator dyan. Tapos yung ground is ito, common ground, lahat yan, lahat ng ground magkakasama. Ground nito yung gitna. Ayan, papasok siya dito. Basta lahat ng ground is magkakasama. Tapos itong sa dulo na to, ito na yung magiging 5 volts nya. Papunta na siya dito sa out na, papunta sa may module natin. Okay? Ayan. Ngayon, okay, balik ko yung mga regulator, tapos wiring ko to. Kahit magkabaliktad yung kabit nyo ng wire, okay lang kasi easy pa lang naman yun, eh. Bali, binalik ko na yung
mainboard natin wala nang testing to, diretso salang na lang to agad. Binil ko yung kable supply ng power ang amplifier 1515. Ito na yung supply ng dinagdag natin na 9 volts. Okay, ito dinagdag natin yan. Ito yung out nya papunta dito in, tapos ito ay right volts, parang kung saan ba sa papunta yan yung ito. Ngayon tingnan natin kung may problema pa or wala na. Ayan, buhay na siya. Ibig sabihin okay na yung panayon, okay na yung supply natin na 5 volts kasi gumana siya okay, gumana siya. Ngayon nakakabit yung speaker natin and audio input, gumagana. Cellphone natin, ito kanina pa pala ito nakasalpak yung cellphone natin isil natin, naka full volume na yan. Ngayon yun, may audio pa rin naman siya okay. Ngayon ang dinagdag natin na yung 5 volts is para yun sa may module nya, para sa mga display, and then dito sa may AUX, Bluetooth, and then FM nya. Tingnan natin kung gumagana siya. Ayun, lagay natin sa may Bluetooth, connect natin sa may Bluetooth buhayin ko yung Bluetooth natin, tapos Bluetooth, ayan, naka Bluetooth na siya. Tapos kailan mo itong pindutin. Kapag naka-unpress yan, ang gumagana dyan is line on doon sa may likod dyan. Ngayon i-press mo to, ayan, pag MP3 dito sa may module. Ngayon naghanap ng kapares nya natin dito okay, ito sa dulo, ayan, kukonek natin. Ayan, pairing na, nakakonek na siya. Ngayon play natin, ayan, okay, magana wala lang music. Sub kasi na speaker na nakakabit, hindi nyo gano'n marinig, pero lumalagabog naman and then may signal naman na lumalabas dito. Tayo natin lagabog ng speaker. Ayan, meron naka Bluetooth yan naka Bluetooth yan, ayan naka Bluetooth. Kapag i-unpress mo yan wala yan, diba? Press natin, gagana yan. Okay, okay, working. Dating gawi, try natin yung mic. Mic naman, okay, set natin, okay, yan. Sound check, mic testing, hey. Okay, mic 1, mic 2, sound check, hey. mic 3, sound check, hey. okay, mic 4, sound check, hey. okay, working. Ngayon okay na yan, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo kung paano papatibayin. Sa tingin ko mas matibay na ito compare sa una. Yun lang talaga yung tinitingnan ko ang pwersa yung 7812 and then yung diode, dahil may isa pang supply na nakakabit sa kanya. Kumbaga overload na yung dating niya, kaya nahirapan siya. Nakapa natin yung 5 volts natin na regulator, hindi naman mainit. Ito maligamgam. Okay na, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Last na, meron pa kayang may magdadagdag pa kayang magpagawa sa atin ng Concert King ngayon? Okay, hanggang dito na lang.